May Diyos nga ba na lumikha ng lahat? Isa ito sa pinakamahalagang tanong sa buong mundo. May Diyos nga ba na lumikha ng lahat? Ang sagot dito ay may malaking epekto sa pananaw at buhay ng isang tao. Noong panahon ng Middle Ages, noong gitnang panahon, hindi ligtas ang pagsasabing wala kang paniniwala sa Diyos. Kung may nagtanong o kumwestiyon sa relihiyon, maaring parusahan sila ng kamatayan. Ang simbahan noon ay napakalakas at may malaking impluwensya sa mga hari at gobyerno. Isang halimbawa nito ay si Giordano Bruno, isang pilosopo at scientist noong 1500. Ipinahayag niya na maaaring may maraming mundo at hindi lamang iisa ang sentro ng universo. Dahil dito, itinuring siyang erehe at sinunog ng buhay noong 1600. Ang ateismo sa modernong panahon. Sa kasalukuyang panahon, malaya na ang mga tao na magpahayag ng kanilang paniniwala kahit ito ay hindi ayon sa relihiyon. Ang atheism o hindi paniniwala sa Diyos ay patuloy na lumalawak. Sa katunayan, may mga bansa na halos wala ng relihiyon tulad ng Sweden at Japan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang atheism? Ang salitang ito ay mula sa wikang Griego. A, nangangahulugang wala. Theos, nangangahulugang Diyos. Sa makatuwid, ang atheism ay paniniwala na walang Diyos. May isa pang termino na maaaring narinig mo, agnosticism. Ito naman ay tumutukoy sa mga taong hindi sigurado kung may Diyos o wala. Ang salitang ito ay mula sa gnosis na nangangahulugang kaalaman. Ang isang atheist ay naniniwalang walang Diyos. Ang isang agnostic ay hindi sigurado at nananatiling bukas sa posibilidad. Mga sikat na tao na hindi naniniwala sa Diyos. Maraming tanyag na tao sa larangan ng siyensya at pilosopiya ang hindi naniniwala sa Diyos. Ilan sa kanila ay sina Stephen Hawking. Siya ay isang sikat na physicist at cosmologist na nag-aral ng kalawakan. Ayon sa kanya, ang universo ay maaaring nagmula sa natural na proseso at hindi na kailangan ng Diyos para ipaliwanag ito. Sa kanyang aklat na A Brief History of Time, sinabi niyang, ang paniniwala sa Diyos ay sagabal sa paghahanap ng katotohanan. Charles Darwin, si Darwin naman ang nagpasikat ng Theory of Evolution noong 1859 sa kanyang aklat na The Origin of Species. Ipinapaliwanag ng teoryang ito na ang mga nilalang sa mundo ay nagbago at nag-evolve sa loob ng milyon-milyong taon sa pamamagitan ng natural selection. Noong una, mariing tinutulan ito ng simbahan dahil sumasalungat ito sa paniniwalang ang Diyos ang direktang lumikha ng lahat ng hayop at tao. Pero ngayon, marami ng siyentipiko ang naniniwalang totoo ang evolution. Richard Dawkins. Siya ay isang propesor sa Oxford University at isang matibay na atheist. Sa kanyang aklat na The God Delusion, sinabi niya na ang paniniwala sa Diyos ay isang ilusyon at dapat umasa ang mga tao sa siyensya at ebidensya. Isa sa kanyang sikat na pahayag ay, ang Diyos ay tulad ng isang haka-haka lamang, katulad ng Santa Claus o Encanto. Christopher Hitchens. Siya naman ay isang anti-theist. Ibig sabihin, hindi lang siya hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala siyang masama ang epekto ng relihiyon sa lipunan. Sa kanyang aklat na God is Not Great, sinabi niyang mas maraming digmaan, hidwaan at pagkakahati ang dulot ng relihiyon kaysa sa naitulong nito sa sangkatauhan. Ang tanong, kung walang Diyos, saan nanggaling ang universo? Ito ang tanong na madalas itanong sa mga atheist. Kung walang Diyos, paano nagsimula ang lahat? Ayon sa mga siyentipiko, ang universo ay nagmula sa isang Big Bang, isang napakalakas na pagsabog, 13.8 bilyong taon na ang nakalipas. Mula rito, unti-unting nabuo ang mga planeta, bituin, at iba pang bagay sa kalawakan. Pero may ilan pa ring misteryo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ano ang nagdulot ng Big Bang? Bakit may batas ng kalikasan na nagdidikta kung paano gumagalaw ang mga bagay? Bakit may buhay sa mundo at tila perpekto ito para sa paglikha ng tao? Ang pananampalataya at siyensya, ang paniniwala sa Diyos at siyensya ay dalawang magkaibang pananaw. May ilan na naniniwalang maaaring may Diyos na lumikha ng lahat,
Ngunit gumamit siya ng natural na proseso tulad ng evolution para likhain ang mundo. Sa huli, nasa tao ang desisyon kung ano ang kanilang paniniwala. May mga taong mas kumakapit sa relihiyon habang ang iba naman ay mas nagtitiwala sa agham. Ikaw, ano ang paniniwala mo? Kung interesado kang malaman pa ang iba't ibang pananaw tungkol dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas maraming kaalaman